just to prove a point. Ang sabi pa nga niya, you know what? Marami naman mga successful na na mga business people o business person na nagka-function even though gumagamit sila ng pulburon. So ako naman during the time na sinabi sa akin, sa loob-loob ko lang 'yon. Pero kasi denial pa na. Okay, sabi ko na ganun yung thinking niya. Pero umasa pa rin ako. Umasa din ako sa sinabi niya na sana nga kahit na gumagamit siya, gawin niya yung tama para sa Pilipinas. Umasa ako as their supporter. Kaya nga hindi ako naglabas kaagad ng ganong issue eh. Inantay ko talaga na may mag-trigger o magkaroon ng grounds para mag-speak up ako at sabihin sa totoong mga Pilipino na eto yung sinuportahan ko. Addictus. Okay, ano ngayon ang masasabi mo sa mga kapwa mo mga loyalists na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin kay Marcos Jr.? Well, yung mga loyalists, karamihan na mga naniniwala sa kanila, sila ay nababayaran. Meron akong dokumento dyan na sila, may mga nilabas na ako. Yung mga dugyots na, nababayaran talaga nila yon, bayad sila. Doon naman sa mga walang connection sa Malacanang na nagbubulag-bulagan pa rin, iidilat nyo po ang inyong mga mata. Ito lang ang challenge sa inyo eh. Kung ako ay para lang sa pera, kung ako ay para sa posisyon, hindi na po ako nagsalita. Diba? Nandoon na ako, katabi ko na First Lady. Pwede na ako magsunod-sunuran sa kanya. I can make millions of billions of money na nakawin ko sa inyo. Pero I chose to fight for what is right. Well, mga kaibigan, sa Spokes Hour nyo lang nakita for the first time ang kwento ni Maharlika at bakit siya na-disgusto sa Marcos Jr. administration. Meron bang mga tanong? May mga katanungan galing ba? kahit kanino? Palangga ng Bayan, nagkita kayo ni First Lady sa US? Never. Paano niya ako kikitain? Diba? Tsaka hindi ako may pagkita kasi it's either gugurgurin niya ako or jajampalin ko ang Feslock. Diba? Kasi may assassins eh. Kung ayaw niyo po ma-community standard sa Facebook, gamitin niyo lang ang vocabulary. Gamitin nila yung vocabulary ko para hindi tayo community kaya ang standard. favorite word ko ay Jutang Genemes. Diba? Hindi kami magkikita noon, 'di ba? Takot lang niya. Nandun pa kaya, sir? Well, we don't know. Kasi alam mo naman yung babaeng yun, predated yung mga pictures. Kaya nga eh. Paano mo naman paniniwalaan, baby? Yes, sa Pilipinas, we don't know. Pero kasi paano ka magtitiwala sa isang bangag? Sige nga. Ayan, Okay, wala na. Palangga ng Bayan, final message na lang sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal kay dating Pangulong. Well, sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal, hindi lang kay PRRD, para sa Pilipinas. Lahat naman tayo dito, hindi pa personal na dahil gusto natin mga Duterte. Ako talaga, ang aking interpretasyon sa mga Pilipino dito na nakikipaglaban dito man sa The Hague o sa ibang na bahagi ng mundo, ay dahil gusto nilang magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga pamilya nila, ang ating mahal na inang bayan Pilipinas. So mensahe ko sa inyo, huwag po tayong tumigil sa pakikipaglaban kung ano yung tama. Alam ko, mahal ang pakikipaglaban sa tama dahil namamasahe tayo dito. So papasan ba't didinggin din tayo ng Diyos na ibigay sa atin naman lang ang kaalwanan sa bansang Pilipinas. Hindi na pupugaran tayo ng mga addictus. Yan, para naman kay Spokes ng Bayan, final message. Well, alam niyo po, maraming salamat sa suporta na binibigay niyo sa akin, sa Pilipinas, dito sa Netherlands. No? Sa akin po, secondary lang yung pagiging abogado kay Presidente Duterte. Sumulat mula po, sinuportahan natin ang Presidente Duterte dahil tama ang kanyang naging pamumuno sa Pilipinas. Sa panahon niya, naging mapayapa ang ating mga komunidad, musbong ang ating ekonomiya, tumaas ang aking turismo, nagkaroon ng mas mabuting kabuhayan ang mga Pilipino. No? At lalong-lalo na ngayon na nakukumpira natin sa administrasyon ni Marcos Jr. No? Na isa na tayo sa pinakamasamang ekonomiya ngayon. At tayo na ang notorious for one of the most unsafe cities. Dati pinaka-safe tayo. Ngayon, isa na tayo sa pinakadelikadong lugar. At syempre, kulelat tayo pagdating sa turismo. So talagang isa pang hindi ko makakalimutan yung nakita ko sa unang pagkakataon yung bahay kalapati na tawag ko na tinitira ni Presidente Duterte. Dito lang ako mapaniwala na ganun kaliit ang bahay ni Presidente at parang bahay kalapati kasi meron siyang circular stairways papunta sa maliit niyang kwarto which is the entirety of the second floor.
pwede pala talaga na maging presidente na hindi nagpapalagay. Kaya naman po, ganito na lang ang pagmamahal na pinapakita ng sambayan ng Pilipino. Isa lang po dun sa milyong-milyones sa pagmamahal kay Presidente Duterte, whether or not I'm retained as counsel, secondary po yung issue na yun. Ang importante, ipakita natin. Mahal natin siya dahil tama ang kanya naging pamumuno sa Yes. Okay? Alright. Well, anyway, naabangan po natin ngayon ang paglabas ng pamilya kasi kakaiba ito ha. Nasabay-sabay sila. Oh, this is the first time na nagsabay-sabay si VP, si Ma'am Hanilet at si Kitty, no, na bumisita, no. At meron pang ang kasama na taga-embassy si Ma'am Hanilet, no. Oh, yeah? Parang consular visit siguro ang ginawa niya, no. So malalaman natin bakit kaya sila nagpulong bilang isang pamilya. Kung hindi masyado personal. Siyempre, re-respetuhin din natin yung privacy ng pamilya ng Duterte. But I'm sure, pagkatapos ng meeting ay magsasalita, magbibigay ng update si VP at aabangan po natin yung update ni VP. Okay? Abangan natin. Salamat. Alright. Thank you, Palangga ng Bayan. Oo, yun na lang muna at magbabalik kami sa aming live mula din sa The Hague, sa Netherlands. Again. Again! Bangag, 2, 3. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Bago yan ah. So ayan mga kababayan, muli po tayo magre-react dito sa video clip na nakuha natin sa Facebook, no? At ito nga po ay galing sa SMNI. Isa sa mga interview po ni Madam Maharlika at ni Attorney Riroque. So ito po yung pag-uusap nila dyan sa The Hague habang naghihintay po sila na lumabas po si VP Sara at si Ma'am Hanilet, pati na din po si Kitty Duterte. No, ito po yung unang-unang pagkakataon na sila po ay sabay-sabay na nakapasok para bisitahin po si dating Pangulong Duterte. At nakakaaliw lang mga kababayan itong wording, sorry, vocabulary na ito ni Madam Maharlika, na may nagtanong kasi na kung sila ay nagkita or makikita ni First Lady Lisa Marcos, ano daw ba yung gagawin? It's either nga gugurgurin daw siya or jujumpalin niya. So alam niyo na yung ibig sabihin nun kung ano yun mga kababayan, no? So itong pinapakita ko sa inyong video, ito yung birthday po ni Tatay Digong. Dito po yan sa may Quiapo. Ayan, papunta po yan lahat ng Minjola. So ayan po yung ganap nung umaga na yun. At sobrang dami po talagang tao ang pumunta dyan. At hanggang hating gabi ay pumunta pa sila ng Liwasang Bonifacio, no? At hindi ko inaasahan na ganito kadagsa yung mga supporters ni PRRD. Itong mga to galing pa to sa City Hall dun sa may Cartilla. Kasi akala doon sa Liwasang Bonifacio yung gana, pero iba nga yung venue, napunta na sa Minjola. So lahat po ng mga kababayan natin ay pumunta na doon. No, marami mga naligaw nga dyan. Actually, nagtataka bakit na iba daw yung venue. Pero yun nga po, yung final destination po niyan ay sa Liwasang Bonifacio nung gabi na. Pero nakapagdaos pa rin po ng programa sa Minjola dun sa Peace Arc po. So, ayan lang muna mga kababayan ang ating vlog ngayon. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para always updated po kayo sa mga upcoming videos. Maraming salamat and God bless po.